Ay, magandang gabi mga bossing. Sobrang sikat ng mga Duterte, no? Yung mag-ama, no? Si Digong, yung Crimes Against Humanity, ang dinidinig doon sa dahig, no? Pero buong mundo ho to, talagang napakasikat nila, no? Isang nag-utos ng pagpatay ng libu-libong Pilipino. Ito namang anak niya, na itong si Sara, humaharap naman ho sa impeachment trial, no, na malawakang pagnanakaw, no, at kapalpakan bilang vice presidente, mga friend, no. Pakinggan natin. Matapos ang 5 buwang pagkaantala, formal na papasok ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang krusyal na yugto, ang confirmation of charges hearing. Dito ay hihimayin ng mga hukom kung mayroon bang substantial grounds o sapat na basihan ang prosekusyon para ituloy ang kaso sa isang full-blown trial. This hearing is not a trial. The judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, Parang rin itong no? Itong katayuan nitong si Digong dito sa dahig. Oo. Alamin kung may sapat na para kung tutuloy ng full-blown trial. Kung wala naman, i-dismiss, no? Pero mga friends, sa tansya ko lang malabo lumusot si Digong dito. Malabo. Kasi ang ginagawang yung mga sarili niyang, yung mga lumabas sa sarili niyang bunganga O tsaka masyadong napakarami hong ebidensya. At meron pa nga mga insider na kagaya nung sila Las Cañas, Mutabato, at tsaka yung mahigit 500 na mga war on drugs na mga pamilya, na mga nandyan sa dahig ngayon. Oo. No? Pero dapat subalit, marami pa rin mga supporter tong si Digong na gusto siyang bring him home. Ewan ko. Gaya sinasabi ko, itong mga kampo nito, panahon pa ho ito ni Moises. Oo. Panahon pa ho ni Jesucristo. Marami na hong ganitong mga uring nilalang. Na maski na sino may kasalanan, siya pang isinisigaw na palayain. Diba? Sabi nga ni Pilato, sino pipiliin ninyo? Palalayain ko, itong walang bahid kasalanan o itong pusakal na kriminal? Abay, ang isinigaw na palayain yung kriminal diba? Yan yung mga uri na nagsisigaw na bring him home si Duterte. Ba? whether there's enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. Hindi rin inaasahan ang agarang desisyon. Sa ilalim ng regulasyon ng korte, may hanggang 60 araw ang pre-trial chamber para ilabas ang kanilang pasya matapos ang pagdinig. Bagamat ibinasura ng korte ang hiling ni Duterte na itigil muna ang lahat ng proceedings dahil sa kanyang kalusugan, nagbigay ang mga hukom ng medical accommodations, gaya ng mas maikling oras ng hearing para sa 80 anyos na dating lider. Ngunit sa isang huling motion, tuluyan ng pinayagan ng ICC ang hiling ni Duterte na wag nang sumipot, maging sa loob ng court. Lahat ng kahilingan mo, Digong, binibigay dito. Oo. Sana maintindihan mo. Yan ang ayaw na ayaw mo Yung due process, galit si Digong dito sa due process Diba? Kaya dami na nga matay Nawala ng due process, pinagbabaril na lang, binigyan ng baril at sinasabi lumaban, diba? Masyadong garapal to mga boss. Para siya lumusot dito. Kaya ako, makita nyo sa pamagat ko, kung sino lulusot dito sa mag-aman to. O si Digong o yung anak niya si Sara. Pero sa mga friend, dito sa napanood ko kanina, lalo nung nagsalita yung negro na abogado, baka pati si Sara Duterte sumabit pa rito Kasi kasi binabasa ng negro kanina yung mga naganap nung panahon ng mayor pa si Duterte sa Davao hanggang siya naging presidente. Nawawala yung missing link. Nasa na anong ginawa ni Sara Duterte nung siya naging vice mayor at mayor din doon sa Davao, na dinidiin pa siya ni Las Cañas, di ba? Na siya ang reyna ng tukhang, di ba?
Parehong Lunes no? Ito naman kay Sayad, itong sa Kongreso, ito. Binasahan na rin siya na pumasok na rin yung mga friend. Additional reference of business, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. To the Committee on Justice. Formal nang inirefer sa House Committee on Justice ang 4 na verified impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos ilagay sa order of business sa plenaryo ng Kamara araw ng Lunes, February 23, 2026. Pagkatapos ito ng 4 na session days mula nang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogidy III ang 4 na reklamo. Nangangahulugan itong initiated na ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at magsisimula na ang deliberasyon ng House Justice Committee sa mga reklamo. So hindi malayo na mag-start na rin ang Committee on Justice. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Sa taong bayan naman dapat matakot dahil sa mga aligasyong hindi natutugunan. Yan ang sagot ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega nang tanungin kung natatakot ba itong balikan ni Vice President Duterte. Kasunod ito ng pag-endorso niya ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente at maagang deklarasyon nitong tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Hindi naman ako nasindak. Parang matagal naman na siya nagpaparamdam. Wala nang actually bago doon. So baka kailangan ng hype. Parang wala naman pong epekto sa akin yung pag-declare niya ng presidente. Kahit sino naman po pwedeng gawin yun na mag-declare sila ng nais nilang takbuhan for 2028. Kasama ni Congressman Ortega na nag-endorso ng reklamo, Bilib ako dito kay Congressman Ortega, oo. si Manila 6th District Representative Benny Abante na hindi rin umano natatakot sakaling balikan ni VP Duterte. Ganito rin ang posisyon ng makabayan lawmakers na nag-endorso ng unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Anila kung mayroon mang dapat matakot, walang iba kundi ang pangalawang Pangulo. Talaga lang. Si Vice President Sara ang dapat matakot, Tama. no? Dahil mananagot siya sa pagwalda sa confidential funds. Yan ang demand ng taong bayan. Mas nakakatakot sa taong bayan na makatakas yung mga kurakot at yung mga nagnanakaw dun sa mga pinaghirapang buwis ng taong bayan. Pare-parehong naniniwala ang mga ito, susuportahan ng mayorya ng House members ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at may aakyat ang reklamo sa Senado. Kabilang na ang 4th impeachment complaint na iniendorso ng House majority members. So I think it would be fair to say na ganon, na malinaw nga na may basbas at suporta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng leadership. Samantala, itinanggi naman ni House Deputy Speaker Ortega na may kaugnayan si dating Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa inihain nilang reklamo. Pero naniniwala itong susuportahan ng Lakas CMD ang impeachment complaint na ine-endorso nito. Matagal na po na hindi speaker si Speaker Martin, but I guess he has to prove kung meron pong basbas si Speaker. But as far as I know, the former Speaker is concentrating on his district. Of course, we are expecting that Lakas would also support the 4th impeachment complaint. Si Congressman Romualdez ang presidente ng Lakas CMD, pinakamalaking political party sa Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan o yan mga boss ha. Ako, hindi na ako masyadong doon sa impeachment, doon sa crimes against humanity ni Digong. Parang doon eh. Napakaliwanag ko kasi doon eh. Oo. Malabo pa po sa tinta ng pusit pag si Digong ay nakalusot doon. Maski sino-sinong abogado, tambakan nila abogado. Sariling bunganga ni Digong ang nagpapaano sa kanya eh. Oo.
Ito mga friend, no? Duterte did when he became the mayor of Davao back in 1988 was to create the infamous Davao Death Squad, otherwise known as DDS. As you will have seen from the prosecution pre-confirmation brief, Mr. Duterte personally instructed Death Squad members that their mission was to kill criminals and suspected criminals, including drug users and dealers, also referred to as drug pushers. The Death Squads carried out this mission well into the charge period through 2011 to 2016, perpetrating the crimes charged in count 1. Your Honors, Mr. Duterte's criminal plan and his intent were no secret. He not only shared them with his co-perpetrators and members of the Death Squad, but also made them abundantly clear to the general public in the numerous public statements that he made time and again. During his presidential campaign, Mr. Duterte explicitly vowed to implement the common plan to neutralize alleged criminal nationwide if elected. This was his program to be elected. He publicly Ang sinasabi ho nitong judge na negro yung nanggagaling ho sa bunganga ni Digong eh. Paano mo gigibain to? Depensa. Kumpleto siya sa dokumento eh. Pati may mga video pa. Paano mo gigibain to, di ba? announced his intention to eradicate corruption, criminality, and drugs in 3 to 6 months. And this is what he said. Yan. I quote, "If I become the president..." Yung sinasabi ng negro, ng judge na negro, yung sinasabi ni Digong, ito ka sinabi niya, sabi, if I become a president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. That's what he said. And this can be found at tab 12 of the prosecution list of material. Similarly, when speaking about druggies, in a televised interview in 2015, this is again what he said. If I become president, you will all get wiped out. I will order your execution within 24 hours. That's what he said. That I quote directly from his word. And this quote can be found at tab 19.2 of the prosecution list of materials, ERN PHL OTP 401684, page 003, and these are the lines 82 to 83. And elected he was. And becoming president on 30th of June 2016, this provided him with the opportunity to follow through with his promise and to expand extrajudicial killings of alleged criminals beyond Davao and across the rest of the Philippines. He did this through the implementation of the National Anti-Illegal Drug Campaign, better known as
Duterte's war on drug and its project, Double Barrel. These were carried out by the national network consisting of law enforcement personnel working together with non-police assets and hitmen. Mr. Duterte authorized murder. Yaho sa akin mga friend. Yun nung crimes against humanity ni Digong. Hindi na ako kaabang-abang yun. Ang aabangan lang dun sa akin sa tindi ng mga ebidensya ho dun. Ultimo yung mga video niya eh. Yan yung binabasa nung nagsasalita yung maitim na judge. Na abogado ng ano yun eh. Ng mga biktima. Ng war on drugs si Duterte. No? Eh matutuloy ho yan to full-bloom trial. At yun nga, magdidesisyon ng mga judges dyan within 60 days. O, di 60 days na naman si Digong dyan. Baka nga makakamatayan na ni Digong yan. Eh. Klase na yan. Eh, sabi nga ni Atty. Conti, pinakamadali ka niyan, 3 taon. May maabot pa ng 10 taon. Eh bagay, baka may sa demonyo nga si Digong. Mabubuhay siya ng ganung kahaba. No? Pero dito, sa impeachment nito si Sayad, etong nakakaba. Doon sa ebidensya ang pag-uusapan eh. Ang ebidensya ho talaga doon eh, napakaliwanag ho ng ebidensya doon eh. Talagang, pat nga nililiwanag, si Duterte ang nagsasalita doon na, ako, lahat inaako niya. Diba? Paano siya lulusot, aber? Dito, sa Pinas, yung impeachment dito si Sara Duterte, maski pa ma-impeach ito sa Kongreso, ang aabangan ho natin, etong mga bugok sa Senado na nakahandang mag-acquit, maski pa isang tambak at isang balon-balon na ebidensya, mantakin mo yung pagnanakaw lang. Tapos eto, dito pa lang, tapos na yun, pwede na ma-impeach eh. Dito sa tirada ni Sayad na to, Anong klase ba namang ano to? Nag-ano na tatakbong presidente, yung may siraulo, Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Putang Yan ba? Napakaaga pang nagdeklara na tatakbo siyang presidente, Anong itong gago na to? Sabi nga ni Montulfo, luka-luka to. Pero, maski na ganyan yan, malalaman natin kung gaano kabugok ang Senado para i-acquit ito. Sabi nga, talagang napakatibay ho na ebidensya. Talagang, unang-una na-impeach na. Sa Kongreso. Ngayon, maaaring, sabi nga nila Abante, pangalawang impeach na naman to. Pero sa Senado, baka sakasakaling na ron kasi wala na si sabi nitong si Soto na yung forthwith susundin yon. Kaya baka sakasakaling makapagsuot na ng maisuot na yung kanilang toga. Hindi lang mga judges. Kaya itsura ni Kimo pag nakatoga si Kimo, Kaya, yan ako mga friend. Ito kabang-abang kung paano lulusot. Pag na-acquito yan si Sayad sa impeachment na to, alak ng putang na talagang pwede na sigurong buwagin o ibitin ang patiwarik yung mga senador na mag-a-acquit dito. Oo. Ano sa palagay niya mga boss? Pangalawang beses imposible namang hindi siya ma-impeach ng Kongreso. 200 mahigit yung yung umimpeach sa kanya noong nakaraan ngayon, maski hindi na pala kailangan 105 na kongresista lang, impeach na siya.
Yun nga yung sinasabing 1/3. Nun, sobra-sobra pa sa 1/3 eh. Halos, ang hindi pumirma nun sa impeachment ni Sayad, 1/3. Ang hindi pumirma. Di ba? Ngayon, hindi natin alam. Pero, ganun pa man, kung maraming ang sinasabing matatakot dahil parang tinatakot na itong mga kongresista na subukan yung pumirma pag ako naging presidente. Puta, may gana pang manakot ang putang. Pag yan raw naging presidente, babalikan nga niya itong mga nag-impeach sa kanya. Puta, ano yun? Takutan? Meron ako napanood dyan yung Dr. Mata ba? Mag-isip-isip ka kayo, sabi nung Dr. Mata. Pag si Sara Duterte nanalo, siguradong yari kayo, kayong mga nag-impeach sa kanya. Para ba sinisiguro nung Dr. Mata na yun? Doktor nahanap ko pero yun ang sinabi niya. Parang ano sila talagang kalmado sila na ma-acquit si Sara Duterte. Yun nga kaabang-abang dito mga boss. Doon sa tatay niya, para sa akin, wala nang pag-asa yun. Walang ano doon matibay yung pag na-acquit si Duterte doon puta na. Malaki-laking ano yan. Kasiraan yan sa International Criminal Court na yan. Wala namang sinasabi si Kupalma kung hindi, wala kang jurisdiction. Hindi pinatulan, dinismiss. Mga depensa ni Kupalman yun may sira na sa tuktok, not fit to stand trial, wala rin, hindi rin nalbosot. Yun ang mga yun lang naman na nagiging depensa so far nitong si Kupalman sa laki-laki na ibinabayad ni Duterte nito. Wala pa namang iba di ba? Wala ang jurisdiction, may sakit, yun lang, matanda na, yun lang naman di ba? Hindi lumusot doon di ba? Ngayon, nakiusap na naman siya na hindi siya dadalo, ganito, pinagbigyan siya. Yung pakikiusap niya, nire-recognize niya ang International Criminal Court. Pero yun, may sabi niya, di ba? Hindi ko nire-recognize. Ba't ka pa nakikiusap kung hindi mo nire-recognize? Kung hindi mo nire-recognize yung International Criminal Court, ba't ka pa kumukuha ng abogado? Di ba? Ganun lang kasimple yun, digong. Kung hindi mo na nare-recognize, palayasin mo na yung mga abogado mo. Ikaw na mag-abogado sa sarili mo. Di ba? I did it for my country. Di tapos na. Wala na yung sinasabi mong na walang jurisdiction wala naman. Di naman nakalusot sa International Criminal Court. Gumawa naman senaryo na sisiraan ng bite. Hindi rin pumwede. Ngayon, Tapos ngayon, sumulat daw doon, hindi niya nire-recognize itong ICC na to. Hindi mo nire-recognize, ba't may abogado ka pa? Ganun ba yun? Di ba? Magkulab na tayo, mga friend. Basta yun lang sa akin. Sino kaya sa dalawang ito, mag-ama na ito, na pinakasikat na ngayon sa buong mundo, sa kawalang yan ang makakalusot? Itong impeachment ni Sayad o yung crimes against humanity, Digong? Ako doon sa crimes against humanity, Digong, pwede ako na magbigay doon ng 95%. Hindi ko naman wina 100%, hindi lulusot. Pero dito sa impeachment ni Sayad, pwedeng sa Kongreso, check na may impeach. Yung Senado, doon, puta na. Hindi ako makapagbigay na survey ko doon. 50-50 dun baka hindi lang puta talaga kasi nga ang pinagbabasihan ko doon sa Senado yung nagpatawag sila ng isang hearing sila doon. Ang tinalakay nila dapat nang pauwiin si Digong, nagbutuhan sila at nanalo nga yung dapat na raw pauwiin si Digong at i-house arrest na lang. Puta nga naman, takin mo yun ang nakakatakot dyan sa Senado na yan, sa totoo lang, di ba? Kulab na ho tayo. Basta dito mga friend, kung sino sa mga senador ang mag-a-acquit dito, at kung sino sa mga kongresista ang hindi pipirma sa impeachment nito sa Kongreso, hindi na ho dapat iboto. Sa totoo lang. Di ba?
Garapal na garapal. Oh, sabi nga nung isang abogado, yun lang, pagbabanta niya sa buhay nung yun lang, enough na para siya ma-impeach. Oh, pagmumura niya, enough na para siya ma-impeach. Oh, di ba? Dami-dami, 4. Oh, dami-dami. Sana, yun lang yung sinampan ninyo, yung pagmumura at pagbabanta sa buhay ni PBBM Tapos pag na-impeach na, tsaka nyo na birahin sa korte. May nakasampa naman na plunder dyan. Basta itong gobyerno ni Marcos nalusutan nitong si Sara Duterte, talagang napakahina. Nagkulab na ho tayo mga friend. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Bakbakan mo ng Kasani, bakbakan mo. Huwag mo silang tantanan. God bless your family. God bless Kalat ni. Lorelei Bernardo, shout out. Tao-tao, good luck sa'yo. Sana maging presidente ka na sa impyerno. Welcome to the club, Lorelei Bernardo. Kamay na bakal, pugutan ng ulo. Talaga. JTV, good PM to. Langya, sakit ng katawan. Sinubuho. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karaoke and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ewan ko sa'yo, Sara Sayad, kung saan ka kumukuha ng kapal ng muka, putik ka, tamahan ka na kidlat. Wala ka namang ginawa bilang vice presidente, kung di magwaldas na salapi ng bayan. Ayun nga. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Chupista Bunao, good evening po kuya sa mga ka-warriors. Naku po Lord Jesus, mahabag po kayo sa amin. Huwag po ipahintulot na makatakbo pa sa pagkapangulo. Baka maging karimari-mari ang mangyayari sa bansa ng Pilipinas amin. Sinabi mo pa, Chupista. Pastor John Lagon, my friend, shout out. May mga nagtataka, bakit wala raw trolls na kakapasok dito? Hindi ko naman sila binabasa. Binuburo ko na agad. Kaya hindi na sila pumapasok. Pero nung nagla-live ako, marami mga gago na pumapasok din. Pastor Joffrey, shout out. Inday Buitre, talo ka na, sabi niya. Chupista Bunao nito. Hindi ka nagpapasurvey kasi mahal. Ba't mo alam na mahal? Ba't mo alam na mahal? Kuya si Banat Bay po yata ang nagtatanong kay Inday. Si Bayad Bay din yan Diba? Yung tawag dyan Shirley Jaser. Shirley Estera, shout out. Hi po ka-warriors. Kayo lang po yata ang hindi inaatake ng didilis. Ito. Hindi nga, tinatanggal ko na sila agad. At saka yun nga sabi ko, Shirley, hindi ako pumapatol sa tanga. Tanga na nga, patulan mo pa. Maski anong paliwanag mo dyan, sayang lang laway mo dyan. Tanga nga Ang ipinagtatanong sa mga pro PBBM vloggers, ingat po kayo always. Ingat ka rin, Shirley. Sam AJ, shout out ka, Rox. Puro pananakot yan si Chucky. Shukran is hala. Vince Condrada, shout out. Kala ni Sayad, panalo na siya. Ayun nga, akala niya. David Alin Mendoza, shout out Di naman po masama ang mangarap ng gising. Diba? Totoo yan, David. Shirley Jaser, shout out. Malas ng Pilipinas pag si Sara Lustay Piatos ang naging presidente. Ano bang nagawa niyan sa Pilipinas para maging presidente? Nanuntok ng pulis at magbanta sa buhay ng presidente at first lady. Hay nako, Tokhang Queen. Delikado pa siya, Shirley. Sa tema ng takbo ng ICC, sasabit siya Kasi naging mayor siya sa Davao Tsaka may testimonya si Las Cañas na talagang siya, isa siya sa nagtuloy niyang patayan sa Davao. Sumagot si David
Siyang tunay po, ka-warriors. Mukhang di na po dinidinig ng ating Panginoon Diyos ang mga dasal po natin. Mas nananaig ang puwersa ng kadiliman. Konting pagtitiis pa po siguro at taimtim na dalangin. Dalangin pa ang kailangan natin. Totoo yan, David. Oo, totoo yan. Bukchoy, Lukchoy, shout out. Natuluyan na si Sarah. Natuluyan na talaga. Wala na talaga eh. David Ali Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Karox, panggulo po, hindi pangulo. Totoo. Lisa de la Cruz, shout out. Ted, shout out. Utak suro talaga ito si Sara Piatos. Pag merong nagkasala, masuhin daw agad ng kamay na bakal. Wala nang usapan, patayin agad. Masawal pa pala sa tatay niya. Mas masawal talaga to. Kaya nga takot din yung tatay niya dyan. Mas takot eh. Oo, diba? Sira nga daw ulo niyan eh. Marlin King, shout out. Diyos ko po. Nakakilabot na sinasabi ni Inday Sayad. Hindi raw niya patatagalin ang mga pagpaparusa sa mga kurap. BBM, kilos na. Parihasan mo na si Sayad. Parusahan mo na si Sayad bago ka niya maunahan. Alam mo ng traitor si Sayad at pamilya nito. Blessed morning, Karo. Okay, stay safe. Stay safe, Marlin King. Rodelia Alpilor, shout out. Punyeta naman, dapat palang gawin sa'yo. Yun nga, dapat gawin sa'yo. Yung sinasabi mo, hayop ka, mismong gawin mo yan, hi, Xerox. Kakasuklam na yung magnanakaw na yan. Talagang dapat panagutin yan. Saltik na yan, kawawa ang Pinas at mga taong bayan. Diyos ko po, parang awa niyo na po. Wag ang ganitong tao ang humawak sa aming inang bayan. Totoo po yan, Xerox. Salamat po at ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless, Rodelia, ha. Marlin King ulit to. Correct ka, Karox. Walang gagawing mabuti yan si Sayad. Pag hindi pa kumilos si PBBM, mauunahan siya ni Sayad, buday. Aksyon, mabilis ang kailangan dahil sa kalaban ay demonyo. A blessed evening, Karox. Oo. Nga eh. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend. Sabi ni Tia Daily. O paano ba yan, Xerox? Dapat mo na yata talagang tanggapin ng maluwag sa kalooban mo na si Madam Topak na po talaga ang susunod na presidente natin. Kasi, kita nyo naman na kahit grabing pambabatikos ang inabot niya po, kaliwat kanan, pero sige pa rin ang kanyang banat na tibay po talaga ng apog na siya po ang talagang sugo ng mga impakto at tunay na mananalo. Aba dapat nang magpiesta ang mga DD shit kasi mukhang talagang nakakamada na po talaga ang mga makina. Yun nga, Kaya kung ako po si Budutman, pati po ang mga tropang trumpo, wag na po sila dapat nervyusin dahil umaayon po sa kanila ang tadhana ng mga pusakal na buhaya. Pero kapag po siyang si Madam Topak, tunay na makapasok at nagwagi, nako, Xerox, talagang maisusumpa mo na po sa galit ang mga hudas at sobra pong naging hudas na mga demonium impactum at mga yawang kasabwat sa sobra pong mga kaitiman po ng kanilang mga budi at sa sobra pong taksil at salot po ng bayan. Matunaw na talaga sana kayong lahat, mga Judas, Barabas, Hestas, mga leche. Talaga lang, Tia Deli. Basta yan, Tia Deli, abangan natin. Yung sa dahig, wala na lusot si Digong doon. Dito, kung paano ilulusot ng mga kampun niya, yan, si Inday Sayad. Ted, shout out. Si dating BP Lenny ba sinasabi mong na-recruit mo nung isang taon para maging BP mo? Super kapal ng mukha mo, Sara Lustay Piatos. Wala ka na bang makakuha na magiging BP mo sa 2028 na mas mababa pa ang uri kilaki mo? Marco Beta at Amy, sila ang mga ka-level mo, hindi si dating BP Lenny.
Ang taas ng IQ nun. Di kurap. Magaling na leader at disenteng tao. Gawin mo na lang. Nabipi mo, sino ka? Magsayaw ka na lang ng TikTok na parang sira ang ulo. Totoo yan, Ted. Hindi niya makukuha yun. 3J Show po. Si Rox, naloko na. Pag siya daw ang naging presidente sa 2028, 30 years daw ang kailangan niya para maayos niya ang bansa. Mas mahaba pa kay Marcos Sr. Malaking kurakutan yan sa kaban ng China, Pilipinas. Totoo. Ibig sabihin ng gago, pag siya naging presidente, automatic, dideclare nung walang ya ang martial law. Ganun ang mangyayari dyan, 3J Show. Pero hindi siya magiging maganda pa ang tawa ni Auntie Claire. 3J Show po. Ako si Rox. Totoong tanong ko ito ha. Nagka-college ba talaga si Sara? Totoong nakatapos siya ng abogasya? Di kaya binili lang ni Gong ang diploma nito? Anong binili? Tinakot. Baka tinakot. Ano ba klaseng sagot yan? Sa press con niya? Parang si Kim Woo lang sumagot. Parang lasing na lutang na di mo mawari kung sumagot. Baliw na nga, sabi ni Bontulpo, si Raulo, loko-loko. Paano yan haharap sa foreign dignitaries? Nakakaintindi ba talaga yan ng English ng mga foreigner? Parang grade school lang ang tinapos. Nakakahiya talaga. Hindi ako nanghuhusga ng mga hindi nakatapos. Kung hindi nakatapos dahil sa kahirapan, walang pambayad sa school. Walang problema. Kaso, kung bilyon-bilyon ka naman at kaya mong mag-aral sa pinaka-the best na law school, bakit ganyan si Sara? Talagang kaduda-duda kung binili lang talaga ang diploma o tinakot ang mga profesor. Parehas yun. Wala. Maramang dalawa yun. Binili na, tinakot pa. Para bang pera o bala? Diba? 3J Show po dito. Sir Rox, kung si Sara maging presidente, wag naman ipahintulot ng Diyos. Ang DND director niya, si Pulong. Di ba sabi ni Pulong, pag siya nakabalik sa pwesto, humanda na ang makaaway niya. Ang BP siguro niyan si Baste, si Kitty sa DepEd, ang lahat ng pamilya nakapwesto. Ang China ay may karapatan sa West Philippine Sea at ang KIG ay ibibigay sa China. May problema ba? Talaga. Hindi siguro mangyayari. Taong bayan ang gagalaw dyan baka bit-bitin na sigar siya palabas doon sa Comelec. Christy Rosol, shout out. May sayad na talaga ambisyosang Inday Lustay na yan. Excuse me, si BBM ang totoong nagdala sa'yo dahil hindi ka naman sumasali sa debate, kaya nadala ka lang ni PBBM. Luka-luka nga siya. Ang tunay na bangag. Totoo, Christy. Prenami Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalonanak, shout out ha. Eddie Luna, shout out. Habit 3J Show po. Si Bondok nang iintriga yan. Ganun talaga. Kailangan nilang magtanim ng doubt sa isip ng tao kung inimpeach ba si Sara para di makatakbo sa 2028. O talagang may sala. May kaso na raw si Sara sa ombudsman. Ang tamang sagot dyan vote para di makatakbo kasi si Rox. Suportado siya ng China at dadayain ng eleksyon. Talagang may sala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Totoo yan, 3J Show. Kaya nga yun ang problema Maril Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Wow, lagpas 100% ang confident niya na siya ang next. Naku, ganito pala talaga ang magiging standard sa magiging leader na siyang magsasagwan sa buong populasyon ng Pilipinas. Lord, nagtitiwala po kami at na hindi ninyo ipahihintulot na mangyari ito. Kahindik-hindik talaga kahit daanin natin sa panaginip. Totoo, horror. 3J Show ulit
nag-iisip-isip ko, Sir Rox, seryoso si Sara na gusto niyang mamuno ng 30 years. Kung sinabi niya ito, hindi, 25 years para madali daw, pero walang tulugan. Para baliw nga eh. Di ba? Nagbibigay na siya ng warning sa buong bansa, lalo na mga kalaban, dahil wala siyang sasantuhin. Dapat mag-isip-isip na ng totoo ang mga tao, sinasabi nito. Kasi hindi ito biro-biro lang. Imagine 30 years siya sa pwesto, kaya ang conclusion ko, tatakbo si Leni. Hindi gusto niya tatakbo siya alang-alang sa bayan. Ganun. Ang haba na ito. Ba't may bura-bura? Yung mama sa Naga City, mauwi lahat sa wala. Pati si Atty. Leni malamang sa alamang paghigantihan ni Sara. Yun nga. Kaya by all means, kailangang magtulong-tulong si BBM at Leni. Isang tabi muna lang politika between BBM and Leni dahil hindi nagbibiro si Sara na siya ang magiging pinuno ng bansa sa mahabang panahon. Wala ng due process, wala ng constitution, rights, wala ng human rights thing. Basta kung ano ang gusto ng masusunod. Pati AFP, di makakahindi sa kanya. Kaya ngayon pa lang, ipaalam na natin sa mga kababayan natin ang maitim na balak ni Sara. Lahat ng anti-Sara vlogger, tiklop lahat yan. Kaya nga, totoo. TJ Super, kawawang Amy Marcos, hindi siya gagawing BB partner ni Sara. Gagawin lang siyang personal secretary ni Sara alias Alalay. At di siya makakatanggi dahil uupakan siya ni Sara. Totoo yan, 3J Super. Mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas po muli. Boyong Kong Balong, shout out my friend. Good night. God bless.